Good evening guys. Pasensya na, nandito ako sa kusina ko. As you can see, may ref, may microwave dyan. At the same time, dressing room ko ito sa umaga dahil nga isang kwarto lang kaming lahat. So ako lang ang babae. So dito ako nagdi-dressing. Anyway guys, yung vlog ni Chris na kanina, nakakataba ng puso, nakaka-happy talaga na alam mo ang naisip ko. 'Di ba noong kinuha si Chris na ni Paul is ang rason niya is para maayos ang buhay at matulungan niya ng maayos. So ngayon, nagbunga yung sakripisyo ni Paul o yung pagtulong ni Paul. Nagbunga siya. Nagiging successful si Chris na first time. Nagiging successful siya na kinuha niya pabalik yung lupa niya. Kasi parang may nasabi siya kanina na nakuha na yata niya yung sahod niya kaya binili niya ng cellphone yung kapatid niya at ang remaining noon ibigay niya doon para sa lupa para makuha na nila totally. 'Di ba sabi niya kay Paul noon na mayroon pang 1.5 meaning 150,000 siguro o parang ganon nga. So anyways, happy ako sa kanya. Congratulations Chris na. At tulad ng sinabi ko, nagbunga yung tulong ni Sir Paul ni Paul. Hindi ako magsishare dahil hindi ako sanay sa ganyan. And besides, dito sa UK, hindi kami nag-share and ma'am. Ang sinishare ma'am lang namin dito ay yung king at saka yung queen. At saka yung prime minister. Mga boss namin dito, we call them on their names. So anyway, nakuha niya yung lupa at doon ako na-touch dahil kung ano yung ginawa ni Paul, ako na nahawa ko sa inyo ano ang ginawa ni Paul sa kanya nung pagbigay ng cellphone niya na sabi para maayos mo yung pagbablog mo, para clear yung picture, ganito ganon. Yun din ang dialogue niyang sinabi doon sa kapatid niya, para maging maayos mo yung pag-vlog mo at ma-clear yung picture, parang ganon ang sinabi niya. At masayang-masaya daw siya dahil nakatulong siya sa kapatid niya. So, naisip ko, wow, nag-ripple talaga yung tulong ni Paul sa kanya. Kasi, nung pagbagsak ng tulong, umiikot yun Nung pag-ikot, nag-ripple. Ngayon, si Chris na naman. So, obviously, yung tulong niyang gagawin sa kapatid niya, magre-ripple din yun. So, tama si Paul na yung tulong niyang ginawa, hindi lang yun para sa taong yun, kundi sa mga taong matutulungan, sa mga taong natutulungan niya. Alam mo yun, yung napaka Naku, ito si Paul, yan tayo didikit dahil pagdating ng araw, parang mapunta yata yan sa langit, tayo maiwan. Kaya malaki ang bank account niyan sa heaven. Kasi, ang niya, ang dami na niyang natutulungan at nagre-ripple yung Pero ito lang masabi ko, si Chris na kasi yung bata na marunong tumingin ng kung saan siya galing. At kung anong ginagawa niya ng iba sa kanyang tulong, gagawin din niya sa iba. Kaya, magre-ripple talaga. At Chris na Day, napakaswerte ng parents niyo sa inyo dahil kayong tatlong magkakapatid, napaka-close. Tapos, nagtutulungan kayo, walang inggitan, walang sapawan. Napapansin ko yan sa inyong tatlo, na wala kayong inggitan, walang sapawan, walang buskahan. At masaya lang kayong tatlo na parang mag-best friend. Kaya continue. And as I said, I wish to see the three of you when I come home. And then, isa pa pala, nare-reactionan ko. May nakita akong vlog ng Ising TV na nagvi-video kay si Paul na kumakanta siyang, ano ba yung kanta na? Kung darating man ng isang araw, ikaw ay hindi ko na matanaw. Yung ganon, ano ba yun? Sino bang kumanta nun?
Alam mo, hinuhold ko na naman yung sarili kong maiyak na ano. I know na kinakanta lang naman niya siguro yun or meron siyang pinatamaan dahil si Unjay nagtatawa. Sabi, na-miss lang siguro niya. Yung parang gano'n na sinabi ni Unjay. Kaya, alam kong nagkaroon talaga si Krishna ng puwang sa puso ni Paul. Kaya, pag na-miss niya, dinadaan sa kanta. Pero, gano'n naman talaga ang magmamahal, no? Either daanin mo sa kanta or daanin mo sa service. Kaya, si Paul meron doon sa lahat. Merong kanta, merong service. At, sana lang, ang tadhana ang magdala sa kanilang dalawa pabalik. And, talking back about doon sa tulong na nagre-repo, yun ang magandang magiging example sa mga kabataan ngayon eh. Dahil mostly sa mga kabataan ngayon nakakalimot na. Nakakalimot na ang gusto na lang nila na palaging nasa internet, palaging nasa limelight, palaging kailangan makilala sila ng tao, yung mga ganon, na kaya na nilang maghubad sumayaw para lang makilala ng tao. Pero si Krishna wala eh. Pero ito lang natatawa ko. Kunting kimbot lang ni Krishna binabash na parang ang landi-landi mo, ganito, ganyan. Samantalang ang bata, kumplito pa ang damit nun ha, nung nagsasayaw. Pero binabash ng todo. Yung mga nakahubad, okay lang. Tingnan mo yung kabayas ng mga tao ngayon. Pero sa bagay, si Krishna kasi yung namumunga sa lahat. Si Krishna ang namumunga, kaya binabato. Kaya dahil, continue lang talaga nasa pamumunga. At malaking tulong sa pamilya niyo ang ginawa ni Paul sa inyo. At ngayon, umaani ka na ng blessing doon sa tulong na yun. Kaya, continue ka lang. And as I said, be humble always. At huwag mong kalimutan yung kaisa-isang tao na unang nagtiwala sa iyo na kaya mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, obviously, wala kang maabot ngayon o kung meron man, matagal pa, di ba? Kaya lang ka nga na-shock dahil gun nga sa nangyari ngayon. Pero, dahil ang Panginoon kasi pag nagbigay, hindi ka, most of the time, hindi tayo ready sa binibigay ng Diyos. Minsan, dahil maliit lang yung hinihingi natin, nung binigyan tayo ng Diyos ng malaking blessings, hindi natin alam kung yun na ba yun dahil masasyak nga tayo dahil hindi ka makapaniwala. Kaya, ito na yun, Day. At sabi ko sa iyo, huwag mong isuko yung pangarap mong magkabahay ka at lakihan mo ang pangarap mong yan dahil ibibigay yan ng Diyos. Meron at merong blessing na darating na ibibigay yan ng Diyos. Kaya magtiwala ka lang. At sa iyo, Paul, God bless you always. Dahil sa dami mong natulungan, isa na si Krishna. At talagang nagkaroon ng ripple yung tulong mo sa kanya. At nabago ang buhay nila at mababago pa yan lalo. Kaya, thank you so much and God bless you.